Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Tara, pag-usapan natin ito. Wala raw espiyang Chino sa Coast Guard natin, ayon po dito sa isang opisyal nila. Hindi ba itong nakaraan kasi pinag-uusapan dahil nga nagkaroon ng um, House hearing, no, na at doon napag-usapan nila na kinumusta itong revelation ni Senator Tolentino last year na mayroong mga Chinese uh, auxiliary at bukod pa doon yung mga graduate, no, yung mga nag-aral diyan sa Beijing, di ba? Tapos nandito ngayon sa bahagi ng state forces natin etong Chinese educated uh, men. So, kinumusta at sinabi naman po nung opisyal na nung panahon niya nagsimula ng mag-delisting sila to December uh, 2021, 36 yung na-delist nila. Ang tanong, ilan ba talaga sila? At sinasabi nga, ang palagay niya, mukhang 2 or 3 years ago po ito nagsimula. Pero, naku, magugulat kayo. Anong taon po nagsimula itong Chinese um, auxiliary recruitment na may ranggong Brigadier General. Nice. 'Di ba? Grabe. Ah, yan. Ayon po rito sa Daily Tribune, sabi po nito ni Balilo, ni Rear Admiral Armand Balilo, no evidence China spies infiltrated PCG. Okay. Unang-una, bakit po naman evidence yung inyong atakihin dito? The mere fact na meron pong tauhan kayo o mga assistant ninyo na volunteer, hindi tumatanggap ng sahod, siguro noodles lang at saka hopya, 'di ba? 'Yun ang big deal dito, hindi po yung 'di ba dapat nga huwag kayong magpapasok diyan ng hindi natin kalahi. Lalo na may ranggo pa. Hmm. Sabi rito sa balita. Speculations, may speculations lang naman pala yun. Speculations that Chinese nationals recruited into the Philippine Coast Guard's auxiliary force were spies have no strong basis. Okay, alam niyo ba bakit? Bakit ko ito pinupuna? Ang dali ho kasing sabihin at patahimikin ng mga Pilipino pag sinabi na have no strong basis. Wala namang matibay na ebidensya na may mga espiya. Okay, yun naman pala, ganun lang pala yun eh. O tapos, mananatili pa rin sila. Yung na-delist na 36, may issues kasi. Yung naiwan, ilan po? 'Di ba? Kulang na ba Pilipino ngayon at kailangan pa natin ng mga inchik? 'Di ba? At sila ang ilagay diyan. Bakit ba at kung gusto niyo ng dayuhan para maiba naman, bakit hindi sa mga like-minded natin kinuha? Bakit kailangan galing sa China? Sige nga, 'di ba? Sabi rito, we have no solid basis to accuse them of being Chinese spies. Diba? And Balilo said, stressing that the Chinese went through a vetting process when they applied to join the service. Tignan nyo kung sino nag-recommend just sa vetting process nila. Ito po, they were recommended by Filipino-Chinese members of the PCG Auxiliary Force. Patay na tayo. They have been helping the Coast Guard for a long time, but for humanitarian assistance and donations only. Okay? Balilo said the Chinese applicants were required to submit clearances from the Bureau of Immigration. Nak ng pating. Alangan naman na may record ng NBI kung sinong spy. Di ba? Alangan naman. The Philippine National Police o ang PNP lalo na. Sabi, and then and the National Bureau, eto pala, Bureau of Immigration, di ba? Ito isa naman, National Bureau of Investigation. Malabo naman na meron silang record na, eto spy itong mga to. Ito yung listahan. At kung meron, swerte. Kasi ibig sabihin, yung mga spies na yan, ang identity nila, talaga pong iniingatan yan ng host country nila. Di ba? O ng origin nila, ng bansang pinanggalingan nila. Diba? Para hindi talaga magkabukuhan. Talagang as if na hindi sila nag-i-exist sa mga records.
Ibig sabihin malinis. Pero pa, the Chinese nationals were excluded from the PCG sensitive operations. And excluded raw sila no sa mga sensitibong gawa ng PCG. Ang tanong, up to what extent lang ang kaya nilang masaklaw, ang kaya nilang malaman, 'di ba? Eh nandun na 'yan sa loob. Alam niyo naman ang mga Chinese pagdating sa loyalty sa kanilang bansa, kahit na yung mga Filipino-Chinese na nandito, naku, hindi mo maaasahan ang loyalty nila sa ating bansa. At yan ay proven na that there was an instance dati na naghirap, bagsak talaga ang China, nanawagan lang sila na tumulong yung Chinese overseas, yung overseas version nila. Anong ginawa ng mga negosyanteng in check? Nagpadala ng mga pera nila, ng mga kayamanan nila sa China. O, eh di naka-recover ang ekonomiya nila. Diba? Ito, at sabi pa rito ha, noong December 2023 daw, 36 na nga na-delist dahil po may problema sila sa national security clearances. Now, kung yung iba ay nakalusot, nakakuha ng national security clearances, etong iba bakit hindi nakakuha? Ibig bang sabihin may records ang mga ito? 'Di ba? So kung ito pong 36 ay may records, gaano tayo nakakasiguro na yung iba ay wala? Baka malinis lang yung pagkakatrabaho at pagkakalagay sa kanila. 'Di ba? Ito pa. According to Balilo, the Chinese joined the PCGA and the Philippine Coast Guard Auxiliary. 2015 pa po pala tayo nagsisimulang magkaroon nito. Panahon ni Pinoy. 'Di ba? Tapos, hindi man lang binatikos ni Tatay Digong. Kasi may pakinabang ang China. Eto pa. China claims nearly South China Sea. Okay, alam na natin yan. Diba? Yung kiniklaim nila. At hindi mo maaalis po ang pagdudahan sila dahil sa sunod-sunod na mga insidente na bumabiyahe pa lamang, kalalabas pa lamang po ng Palawan ng territorial waters natin. Nakaabang na agad sila, nakaalarma na. Kung ilang mahigit minsan, isang dosenang barko. Coast Guard, yung Chinese militia vessels, 'di ba nakaabang na agad. Doon pa lamang sa may ano ba yung Sandy Cay? Ano, not Sandy Cay, yung malapit dito sa may dito sa may Ayungin Shoal, yung pinakagitna ng Palawan at nitong Ayungin, 'di ba malapit dito sa may Spratlys. Eh inaabangan na nila. Mm. 'Di ba? Sino ang paghihinalaan mong nag-iispiya? Alangan naman na yung satellite po mga kababayan magsasabi na may na-detect kami. Ano yun? May X-ray machine na sila, 'di ba? At super accurate with colors pa, vivid colors or naka high definition na nakikita kung ano yung laman nung mga bangka ng Rory natin, 'di ba? 'Yun ang hindi ko maintindihan eh. Hmm. Oo, merong satellite na may tracker talaga, nakikita yang mga 'yan, na hindi tayo nagpapatay ng ating identification. Okay, nandun na 'yan. Pero yung malaman nila kasi pagdating sa radio challenge, maya-maya sasabihin na nila, "Alright, we allowed you to proceed because," 'di ba? Humanitarian consideration. Ayun palang humanitarian consideration na yan, kabayan, ng panahon ni Daddy Diggs, ito pala ang ibig sabihin, wala tayong construction materials. Ibig sabihin, sunod-sunuran tayo sa kanilang kagustuhan. Kung ano lang yung dadalhin, 'di ba? Hmm. Pero ang main purpose talaga, hayaan ito na mabulok, na masira na lamang nang sa ganon, kalaunan, ire-rescue mga tao natin diyan, siyempre hindi makapaglalaban yang mga yan, 'di ba? Then ang lugar hindi na po nila iiwanan ng Ayungin Shoal. So, yan ang makabayan nating presidente. Sabi, makatanong nga sir, ano ang nangyari kay Ariela? Bakit si Balilo? Ako ay nalilo na. Hindi ko alam. Wala akong
Ano ba, Balilo? Tariela. 'Di ba? Wala akong balita kay Tariela eh. Hindi, si Tariela, siya pa rin ang spokes person. Etong si Balilo, tawag yan, hindi kasi malinaw dun sa report na yung kanyang sinabi kung saang event niya yan sinabi. So, what I'm expecting, ay hindi rin malabo rin kasi baka sa media lang yan. Kasi sa kongreso yun eh, yung nakaraang pagdinig na kung saan sinabi na merong mga Chinese auxiliary. 'Di ba? Tapos nun, naka-Lenten break na sila. Ang balik nila, April 29 pa. Ang tagal, isang buwan ng bakasyon, mahigit. Pero, eto naman pang si Balilo ay naglabas agad ng kanyang paliwanag, 'di ba? Maybe to diffuse or to clarify the situation, yung issue. Hmm. Kaya sinabi niya na 2015 pa yan at itong mga to ay dumaan sa vetting process by recommendation ng mga Filipino-Chinese na nandyan rin po sa Philippine Coast Guard. 'Di ba? Ganun ang ano nila. Pero si ano pa rin, Jay Tariela pa rin. Actually, itong mga ibang mga video clips ko, nakuha ko ito kay Tariela eh. Sa kanya ko rin ko nakuha yung balita kahapon na may nangyari na namang ganitong klaseng panghaharang o pamimerwisyo ng Chinese Coast Guard sa ating resupply mission. Sabi ni Nash, imposibleng walang under the table sa Chinese na nakapasok sa PCG. Sabi natin, di ba? Oh, yeah, from Jerome Ricalde, traidor. Yung demonyong Harry Roque na yan. Dapat palayasin dito sa Pilipinas. To, Pinoy ako, makapili na binigyan ng malaking pera para mag-report sa CCG. Isa pa lang maaaring umiiral sa PCG. Isa lang maaaring umiiral sa PCG. Merong kaalyado dyan, kaya malakas ang loob ng China dyan. Correct. Plus, yung isang basihan nila, yung ang inamin ni Harry Roque, na meron talagang agreement na pababayaang mabulok ang BRP Sierra Madre. Para later on, hindi na presidente si Digong, hindi siya masisisi when the Chinese took over. Di ba? Grabing strategy. Kaya po talaga naman, ako totoo talaga lang, deserve ang ICC para sa kanya. Tapos 2028, gawin yung vice president. Nako, 6 na taon tayong, 6 na taon na naman tayong nga. Ari na naman tayo rito. Okay, iwanan muna natin to.